Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. May cancer of the colon o cancer sa malaking bituka si dating Pangulong Corazon Aquino. Ito ang malungkot na balitang inihayag kanina ng magkapatid na Chris Aquino at Senador Noynoy Aquino. Nagpapatrol Chief Correspondent Corina Sanchez. Nagpipigil ng bagsak ng luha ang magkapatid na sina Senador Noynoy Aquino at ang bunsong kapatid na si Chris Aquino Yap kanina upang ihatid sa publiko ang malungkot na balita. May kanser sa malaking bituka ang kanilang ina, si dating Pangulong Corazon Aquino. Ito daw ay nadiskubre ng pamilya dahil sa sari-saring sintomas hanggang sa nakumpirma na nga ng mga doktor matapos ang maraming pagsusuri. Our mom wanted to know what was wrong with her, and with her family by her side, she submitted herself to a checkup and several tests. The results show that our mother is suffering from cancer of the colon. Pansin na rin ng publiko ang pangangayayat ni Pangulong Aquino, ngunit lalo daw ito naging kapansin-pansin noong Disyembre, kung saan daw sa loob lamang ng 2 buwan ay 10 pounds agad ang nabawas dito. Our mother had suffered from an episode of high blood pressure and difficulty in breathing, followed by fever during the week in between Christmas and New Year. Since that time, we all became concerned because of her persistent cough, loss of appetite, and her noticeable weight loss. May mga nakakapansin na si Pangulong Aquino parang nangangayayat, ano? Nung huli kong pakikipag-usap sa bahay ninyo, nung bagong panganak si James, parang nangangayayat na siya noon. No. Hindi not pa ba? yet. Hindi pa ba? After Christmas talaga. New Year. It was about 10 pounds. Ayon sa magkapatid ay kagustuhan na rin ng kanilang ina na huwag nang magbigay ng detalye ukol sa kanyang sakit, kaya't ang stage o level ng cancer ay ayaw na nilang pag-usapan. Pag-uusapan pa rin nila at ng mga doktor ng Pangulo ang ukol sa mga regular na medical bulletins. Ang napipiho ay ang desisyon ni Pangulong Aquino na simulan na ang chemotherapy para labanan ang cancer sa kanyang katawan. Today ilalagay yung portal, titingnan kung kamusta yung reaction, bukas sisimulan. So, sino ang nagdedesisyon kung ano yung medical management niya? Is it discussed in the family or siya No, mismo it's ang her. siya mismo. It's her. But we discuss it. She's open to all of our opinions. At the end of the day, she's the patient. Siya She decides. diba? And she's our leader. Not only our mother. Ang paggamot daw kay Pangulong Aquino ay mula sa bahay lamang na may paminsan-minsang bisita sa klinika ng kanyang doktor. Si Pangulong Aquino daw mismo ang may nais ipaalam ang kanyang kalagayan para sa minsana na lamang na paliwanag kung bakit hindi na ito magiging ganoon kaaktibo sa pisikal na pagdalo sa mga kilos politikal at iba pang aktibidad. Ngunit pihado naman daw na hindi maiiwasan ang pagkukonsulta dito bilang isang tinitingalang tagapayo sa publiko. So may mga guidelines na rin binigay. So, parang intuit namin ang kagustuhan niya. Anong mga guidelines? Well, yung katulad nga rito, nung kami dalawang umarap at magpaliwanag nito, yung mga consideration, for instance, doon sa ano nga ba itong mga treatment na parang offered to her and she was deciding, she asked for yung prayers for her, not to guide her in her decisions. Hindi rin daw natitinag ang pananampalataya ng dating Pangulo at bagamat susubukan ng anumang alok ng medisina ay ipinauubaya daw ng kanilang ina ang kanyang kasasapitan sa Panginoon. Siguro yung ano sa amin talaga sa family, we see just how strong she is. And we see her faith. Everything is according to His will. Ngunit dahil sa mahalagang unang 2 linggo ng paggamot sa dating Pangulo, ay nakikiusap ang pamilya Aquino ng katahimikan. Sana maintindihan na lang ng tao na kung ano man yung iba pang mga detalye, kung pwedeng ibalato na lang muna sa amin yon kasi mas mahirap talaga para sa amin at para sa kanya na we discuss this further. Lantad sa publiko ang napakalapit na relasyon ng mag-inang Cory at Chris. At sa panahon ng pagsubok, ay ang anak naman ngayon ang siyang tumutulong magpalakas sa loob ng ina. Our mom's too important a person to just be a statistic. And I told that to her. Sabi ko, Mom, siguro, maybe it's too much to ask for a miracle, pero sabi ko, imposible. Sabi ko na mangyayari to sa'yo na wala lang na nangyari sa'yo. There's gotta be a purpose there from God. And siguro yung ano sa amin talaga sa family, we see
just how strong she is. And we see her faith. And siguro kaming lahat, iisa lang naman yung dasal namin eh. Na in going through this, sana hindi na masyado masaktan, hindi mag-suffer, at maramdaman niya kung gaano namin siya kamahal. Meron ba siyang mga bilin sa inyo? Huwag umiyak. Huwag Sa akin, umiyak. in particular, na control your emotions. Kasi sabi niya na everybody else will gauge their emotions based on what they see from us. Kasi we are the closest to her. And I think I'm trying my best to keep my end of the bargain. Musmus pa si